Mukhang ayaw magpa-trade ni Anthony Davis. Dumiretso na sa 3-game winning streak ang Dallas matapos nilang talunin ang high-scoring team na Miami Heat. Kaso ang kasunod na kalaban ng Mavericks ay Thunder. Habang wala si Anthony Davis, si Cooper Flag naman nakapag-adjust na. Nasa average siya ngayon ng 18.6 rebounds, 7 assists since November. Silang dalawa ni Con Nupel ang number 1 at number 2 para sa Rookie of the Year award since November 2. Ang number 3 sa kanila yung mas marami pang inaway kaysa pinanalo, si Jeremiah Pierce. Si Edgecombe naman biglang bumaba ang kanyang numbers. Mukhang hindi rin interesado na umalis si AD sa Mavericks ngayon, pero mas okay pa rin yatang umalis siya dun. Pinipilit kasi makahabol ng Dallas sa top 10 ng standing. Nasa 1.5 games away sila sa number 10, kalaban nila doon ang Memphis, Portland at Jazz. Ibinalik na rin kasi ni Jason Kidd ang dating rotation ng Mavericks para kay Anthony Davis. Balik na siya sa center position. May kasama pang true point guard at si Plug. Ang true point guard na ginamit ngayon ng Dallas si Ryan Nembhard. Kinalimutan na si D'Lo. Sa 4 games na naglaro si Nembhard, 3 doon kasama si AD na nasa starting position, meron siyang average na 17 points, 3 rebounds, 8 assists, 65% sa field at 66% sa 3-point area. Undrafted rookie galing ng Creighton at Gonzaga. 4 games na maganda yung nilalaro niya sa Mavericks, baka sayangin pa. Marami kasing sinubukan ng Dallas since preseason. Pero dahil sa dami na na-injured sa Mavericks, bigla na lang sumulpot si Nembhard versus Nuggets naka 28 points at 10 assists. Versus Miami naman 15 points at 13 assists. Plus nalilimit na rin ng Dallas yung kanilang mga turnover. Efficient scorer din si Nembhard. May temporary replacement na Mavericks pansamantala dito kay Kyrie at may backup point guard pa kapag bumalik siya. Maganda rin naman ang karir nitong si Nembhard sa college. Naging assist leader pa siya last season at multiple all-conference team member. 4 na taon siya naglaro sa college at galing din sa mga top program gaya ng Creighton at lalo na yung subok ang mga player galing Gonzaga. Smaller lineup at Dallas kumpara sa inumpisahan nila dati pero matangkad pa rin naman kung tutuusin. Si Christie ang number 2, number 3 si Plug, number 4 si Marshall, na kapag bumalik si PJ Washington, siya ang magiging number 4. Ito yung effective na lineup sa Dallas kesa dun sa sinubukan nilang ibalik sa number 4 position si Anthony Davis na hindi naman talaga umuubra. Bago mag-decide ng Dallas kung magtatank ba or hindi, nakasama din doon kung iti-trade ba si Anthony Davis, susubukan muna nila yung kanilang panibagong rotation ngayon. Mababa pa rin naman kasi ang value ni Anthony Davis sa trade market. Meron naman silang small run na pwede pang mapataas ng Dallas ang value ni AD bago pumasok ang mid-February. Si Giannis naman umi-eksena pa ngayon sa trade block. Hindi malaman kung siya ang magpapatrade or naghahanap na naman siya ng pwedeng i-trade sa kanila. Sa performance pa ni AD at ang Dallas ngayon, malalaman din kung ibabalik ba si Kyrie. Estimated return date niya January or February. Sa mga time na yan, pwede pa makahabol ang Dallas until top 8. Nasa 4 games behind pa lang naman ang Dallas dun. Kaso nga lang, ang kalaban nila, injury. Si Daniel Gafford nadali na naman. Si Anthony Davis muntikan pa nung nakaraan. Si Derek Lively matagal-tagal pang mawawala. Si PJ Washington injured pa. Sa ibang games naman, ang Sacramento 4-game losing streak na. Pero si Westbrook kumukuha ng record. Nalagpasan na niya sa all-time list ng points si Tim Duncan para maging pang number 17 sa listahan. Second quarter na makakuha ng 8 points itong si Westbrook na may total siya sa game na 12 points, 4 rebounds at 9 assists. Kaso nga lang, mas marami pa ring accolade si Tim Duncan kumpara sa kanya. Yung scoring record na lang din kasi para maalala kahit paano. Si Kevin Durant naman paakyat na rin sa all-time record versus Sacramento, meron siyang 24 points, 3 rebounds, 8 assists. Sabi nga doon, butas na butas yung ilalim kaya madali makascore. Tambak ang Sacramento. Pero sa ngayon, 484 points na lang ang kailangan ni KD para umakyat naman siya sa number 7 ng all-time list. Hindi naman papahuli si James Harden. Nanalo ang Clippers kontra sa Atlanta Hawks. Meron siyang total na 27 points, 4 rebounds at 9 assists. Kailangan na lang ni Harden ng 39 points para malagpasan si Carmelo Anthony sa number 10. At mukhang hindi man lang aabot si Carmelo ng 3 taon sa listahan ng top 10. Visible din kay Westbrook ang top 10 kung makakalaro siya ng at least 2 season pa.